Mami Grace, abay revelation or matinding revelasyon patungkol sa kanyang anak na si Awit Gamer. Panoorin natin. Wala silang tao na pinahindian na na may hihingi ng tulong, may hindi napapahiya. Mapagbigay sila, mapagbigay. Oo. Ngayon sinabihan ko nga siya na anak, hinahinay lang. Hindi ko sila kinukontra sa lahat ng gusto nila. Oo. Kasi choice nila yun, tsaka masarap sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam, nakikita mo yung mga anak mo tumutulong. Di ba? Magaang sa pakiramdam. Tama, mama. Tapos, pag may nangutang, may maraming may utang sa kanya, yun, ang masakit nga doon, yung mga tao nang utang sa kanya, hindi niya ngayon masingil. Tapos ngayon, yung anak ko, may utang, maraming utang, halos singilin, halos yung, May stress talaga. halos parang Problema singilin nila talaga. ng mayat-maya. Barsaan, kumbaga. Parang pinupersa nila. Oo. Although kasalanan ng anak ko, pero di ba, alam niyo yun. Minsan kasi, Naging emosyonal ang ina ni Awit Gamer nang inilabas ang ilan sa mga revelasyon patungkol sa kanyang anak. Pinatotohanan niya na si Awit Gamer nga ay natalo ng milyon-milyong piso sa sugal, sa kasino at sa iba't ibang uri pa ng sugal na kanyang pinupuntahan. Pinatunayan niya rin na itong si Awit Gamer ay kaya po hindi makaahon dahil noong mga panahon na siya po ay maraming pera, marami pong lumalapit at nangungutang dito at nangihiram dito kay Awit Gamer. Sinabi ng ina nito na ngayon na kailangan na ni Awit ang mga perang ipinahiram niya, ay hindi niya na rin masingil yung mga taong nagkautang sa kanya. Kaya naman yung mga tao naman na inutangan nitong si Mr. Awit Gamer, siya naman po talaga yung ginigipit or sinisingil ng pilit nitong mga inutangan niya. So dahil dito, talaga namang usap-usapan pa rin ang patungkol sa isyong ito. At lalo pang naging mainit ang diskusyon patungkol dito sa isyong ito dahil hanggang sa ngayon, popular pa rin po siya sa Facebook, pinag-uusapan pa rin siya online. At sa isang influencer na nagngangalang Kaalaman TV, naglabas din po siya ng isang impormasyon na talagang nagsasabi na parang hindi kayang paniwalaan ang ilan sa mga impormasyon na inilalabas nitong si Mr. Awit Gamer. Ito po yung kanyang sinabi. According to Kaalaman TV, may mga nauuto pa pala mga influencer na nagpo-promote ng sugal. Unang pang-uto na ban daw sila ng FB. Pangalawa, alibay, mga natalo na naman daw at sila at naghihirap. Ano pa kaya ang susunod? Pero alam nyo kung anong totoo? Nagsisi-deactivate at nag-unpublish lang na mga page ang mga yan para maiwasang makakuha ng ebidensya ang mga otoridad para mapanagot sila sa batas. Orchestrated nila yan at nag-uusap behind the scene. Paano sila makakalusot dahil mainit sa mata ngayon ang mga influencer na nakinabang sa pagpopromote ng sugal. That's all. Bumaligtad ang sitwasyon. Biglang sila na ang biktima. Konting iyak lang, naawat, nauto naman kayo agad. So, ito po yung ilan sa mga matitinding revelasyon nitong si Kaalaman TV. Si Kaalaman TV po kasi isa yan sa mga influencer na kilala din sa pagbibigay ng mga legit na information patungkol sa mga trending issue. Ngayon, nagsalita po siya patungkol dito na somehow ay meron pong may pagka-legit din kasi itong si Awit Gamer po, isa rin po yan sa mga nakalagay sa list ng Meta na parang tinanggalan na magkaroon po siya ng Facebook page dahil isa rin po siya sa mga na-detect at binigyan po ng parang violation ng FB. Kaya kung mapapansin po ninyo, may mga bago siyang Facebook page kasi isa rin po yan sa mga tinanggalan at hindi binibigyan ng parang pahintulot na magkaroon ng sariling page. Kaya po may mga bago silang Facebook page ngayon. At the same time, isa rin sa mga talagang restriction na ibinigay na once na ikaw ay nakatanggap or nag-violate ng rule ng Meta, bibigyan ka nila ng 90 days para po i-restrict at hindi ka pwedeng gumawa ng panibago na pages. Katulad po na nangyayari ngayon kay Boy Tapang. Ilang beses po siyang gumagawa ng mga panibagong page pero talagang tinitake down po ng Facebook pag nade-detect na siya po yung nandoon sa video. Kaya ngayon po yung nangyayari ngayon kay Awit Gamer. Kumbaga sunod-sunod po yung mga violation, sunod-sunod yung mga problema dumarating sa kanya. And then nagsalita na rin si Wamos patungkol dito sa issue ng kanyang pagkatalo. So,
maaring dun po sa point na natalo siya sa sugal, totoo po yun. And at the same time, totoo din na nahihirapan din siya na parang mag-create again no, ng panibagong mga Facebook pages na dati naman talaga ito lang talaga yung source of income nila. So nauso lang talaga yung mga ganitong klase ng mga content na hindi po talaga ina-accept ng Facebook at sinasabi nilang madaling pera kaya nila pinapatos ano. Pero at the end of the day, talagang kailangan maging kontento ka kung ano po yung mga kinikita mo at hindi mo kailangan maghangad no ng mas malaki pa tapos kukunin mo lang sa maruming paraan. Kaya yung mga consequences ng kanilang maling desisyon, yun na po yung inaani nila ngayon. So kahit ano pong gawa ng mga Facebook pages nila, once na nasa list ka na ikaw ay nag-violate ng rule, hindi ka po pagbibigyan ng meta. At the same time is meron po silang kailangan panagutan sa batas sa paglabag nila at pagpo-promote ng mga online sugal na wala naman po silang tinatawag na permit. No, hindi po siya talaga legal dito po sa Pilipinas. At isa rin po yan sa laman ngayon nang sinabi po nitong katatapos lang na SONA ng presidente. Ngayon po ay mas sinusulong po nila na lahat ng mga illegal online gambling ay tinatanggal na po sa Pilipinas. Dahil isa rin po yan sa mga nagiging rason kung bakit ang dami pong mga Pilipino ang talagang naghihirap dahil sa ganitong klase ng mga illegalities na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kaya consequences, lahat po yan ay talagang magaganap lagi kapag hindi po naging tama ang iyong desisyon. Ano nga ba ang naging reaksyon ni Awit Gamer matapos ipagtapat ni Miss Julia sa kanyang anak ang tunay na estado or tunay na ama nito? Panoorin natin to. Hindi. Hindi ako kay papa mo. Ha? Hindi ako kay papa mo. Payat ka. Siya papa. Hindi. Hindi ako kay papa mo. No. Paano yan, nanak? Di mo siya papa. Di mo yan papa eh. Gusto mo? Ayaw Gusto mo? ka? O, saan si papa? Lalab mo papa? Lalab na pala papa. Isang emotional na video na ipinost ni Miss Julia, kasabay nito ay balikan natin ang ilan sa mga naganap dito kay Julia at kay dito kay Awit Gamer. Dati po kasi is engaged na po silang dalawa at nagpaplano na silang magpakasal. Pero sa di inaasahang pangyayari, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Pero in reality, si Julia ang kasama nitong si Awit Gamer nung siya ay nagsisimula pa lang hanggang sa siya po ay talaga namang makilala sa social media dahil na rin sa kanilang mga vlogs and collaboration. At dahil dyan ay nagbunga ang kanilang pagmamahala na isang batang lalaki na kasama ngayon ni Julia at itinaguyod niya mag-isa. Inamin ni Miss Julia sa kanyang mga vlogs na hindi po siya tumatanggap at hindi siya binibigyan at hindi sinusuportahan ni Awit Gamer yung kanyang anak dito kay Miss Julia kahit po alam nitong si Awit Gamer na siya ang ama nito. Kaya naman sa isang post, no, kasagsagan po ng pagte-trending ngayon ni Awit ay isang post po talaga ang nagmarka sa lahat ng mga netizen. Sabi po ni Miss Julia, sa lalaking nagsimula ang kagandahan ng isang pamilya. When you have a responsible at mapagmahal na partner, you have a good family. Kasabay nito ay ipinost niya din, a man who didn't just love me but embraced my whole world, including me being a strong, beautiful single mom. A man who saw my worth, stayed through the process, and proved that real love doesn't fear your past and it builds a future with you. So, ganito po yung mga emotional na post ni Miss Julia ngayon. Sa ngayon po, almost lahat ng mga netizen ay talagang nasa simpatya nitong si Miss Julia matapos nga sila maghiwalay nitong si Awit Gamer. Kasi kung matatandaan po ninyo, may mga chance na sinasabi pa ni Awit na itinatanggi niyang anak niya, ito pong batang ito, na lalong ikinagalit ni Miss Julia noon. So dahil dyan, nakatagpo po siya ng isang lalaki na talagang siya po ay sinusuportahan at kasama niya po sa kanyang pagba-vlogs. Ang nakakatuwa pa dito, talagang pinanindigan siya. At kahit po pinagtapat na nga po ni Miss Julia sa kanyang anak na hindi itong taong itong kanyang tunay na ama, pero still ay meron na kasi silang tinatawag na emotional investment, no, dito po sa bata at sa kanyang ama. Sa mga post nga nito ay talagang
yung lahat po ng mga netizen ay lalong minahal si Miss Julia matapos niyang ipakita sa madla na kaya niyang buhayin mag-isa ang kanyang anak kasi po matuturing na single mom po siya without any parang support coming from Mr. Awit Gamer kahit na talagang kumakamal at pumapaldo ito sa kanyang sa kanya pong pagbablog at the same time sa promotion niya ng kanyang mga sugal. So ngayon, sinasabing ito na yung pinaka-biggest karma nitong si Awit Gamer dahil po sa mga naganap sa kanyang buhay ngayon. So, ngayon po unti-unti na talagang itinatayo niya yung kanya pong estado, no? Dahil talagang siya po yung gumagawa ng paraan para talagang mabawi niya yung dati niyang buhay. At ngayon naman, nagpapatuloy pa rin si Miss Julia sa kanyang pagba-vlogs at nakikita natin na unti-unti ay talagang umaasenso yung kanilang buhay kasama niya kanyang anak. At isa rin sa mga pinaghihinalaan ng lahat na tila baga papapalitan na din ang apelido nitong batang ito, no? Nung lalaking kinakasama niya ngayon. Wala pa man pong mga proposal or wala pa mang binabalak na kasalang magaganap between Miss Julia at sa kanya pong bagong karelasyon. But still, pinapatunayan ni Miss Julia na talagang hindi siya nagkamali sa kanyang pinili.